Simula ngayon, magsisimula ako ng bagong buhay na wala ka. Iyan ang eksaktong sinabi ng asawa ko. Sa harap ng 50 bisita, sa mismong graduation party ng anak namin. Nakataas pa ang baso niya ng champagne, parang siya ang bida sa sarili niyang pelikula, habang pasimpleng nakangiti ang kabit niya sa kabilang lamesa. Ang buong akala niya, iiyak ako. Magmamakaawa, mag-e-eskandalo, pero imbes na gawin ang mga yon, ngumiti lang ako. Isang ngiti na hindi niya maintindihan. Ako si Bianca, 54 na taong gulang. 28 taon kong isinakripisyo ang lahat para sa pamilyang ito. Tinalikuran ko ang sarili kong mga pangarap para suportahan siya sa bawat kabiguan niya. Ako ang nagtrabaho, ako ang nag-ipon, ako ang nagsigurado na may kinabukasan ng anak namin. Ang hindi niya alam, ang ngiti ko ay hindi tanda ng pagkatalo. At lalong hindi niya alam na ang sobrang iniabot ko sa kanya ay hindi sulat ng pagsuko, kundi ang resibo ng lahat ng kasinungalingan niya, ang opisyal na resibo ng karma niya. Kung naranasan mo ng ituring na parang estranghero sa sarili mong tahanan matapos mong ibigay ang lahat, i-like at share mo ang video na to. At huwag kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento ninyo ang paglalagay ko ng kulay krema na sobre sa tabi ng plato ni Marco ay parang isang mabagal na eksena sa pelikula. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng restaurant na iyon. Ang mga bulungan biglang naging katahimikan. Ang mga mata na kanina'y puno ng pagtataka, ngayon ay puno na ng tensyon. Hinihintay nila ang pagsabog. Hinihintay nila ang mga luhang aasahan mula sa isang asawang kalalabas lang ng sentensya ng paglisan. Ngunit wala silang narinig. Ang tanging nakita nila ay ang pagtayo ko, ang marahan kong paghalik sa pisngi ng anak kong si Angela, at ang mahinahon kong pagpapaalam sa mga bisita. Please enjoy your meal, sabi ko, na para bang isa lang akong hostess na umaalis ng maaga sa sarili niyang handaan. Bawat galaw ko ay kalkulado. Bawat hakbang palayo sa mesang iyon ay isang hakbang patungo sa kalayaan na matagal ko nang pinangarap. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga titig na nakasunod sa likod ko. Hindi ito titig ng awa, kundi titig ng pagkalito. Hindi nila maintindihan. Paanong ang isang babaeng kagigibalang ng mundo ay nakakangiti pa? Paanong ang isang asawang ipinagkanulo sa harap ng lahat ay naglalakad ng taas noo na para bang wala siyang anumang pinapasan? Ang bigat ng pinto ng restaurant ay parang bigat ng 28 taon ng pagsasama namin. Nang sumarado ito sa likuran ko, para na ring isinara ko ang isang kabanata ng buhay ko na puno ng sakripisyo, pagtitiis at pagbubulag-bulagan. Sa labas, ang init ng hapon sa Maynila ay humampas sa aking balat. Ngunit sa halip na mainis, tinanggap ko ito. Para itong isang yakap na nagsasabing, "Maligayang pagbabalik, Beatrice, malaya ka na." Ilang saglit pa lang akong nakakalayo, narinig ko ang malakas na pagbukas muli ng pinto. "Beatrice!" Ang sigaw na iyon ay hindi na boses ng isang lalaking mayabang at nagahari-harian. Iyon ay boses ng isang taong natataranta, isang taong biglang nawalan ng kontrol. "Anong kalokohan to? Anong ginawa mo?" Patuloy niyang sigaw, ang bawat salita ay nagpapakita ng lamat sa kanyang perpektong plano. Pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan ko ang sarili kong ngumiti ng totoo. Hindi isang ngiting pilit, kundi isang ngiting tagumpay. Ang sobrang iyon, ang maliit na piraso ng papel na iyon, ang simula ng lahat. Ito ang aking resibo, ang resibo ng kanyang mga kasalanan. Ako naman talaga ang laging praktikal sa aming dalawa. Si Marco, siya ang mangangarap. Siya ang mahilig sa mga malalaking ideya at mga biglaang desisyon na kadalasan ay hindi pinag-iisipan. Ako naman ang laging nasa likod niya, ang tagasalo, ang tagaplano, ang tagapamahala ng realidad. Noong minsang naisipan niyang mag-invest sa isang restaurant na inalok ng kaibigan niya, halos 1 milyong piso ang nawala sa amin. 1 milyong piso na pinaghirapan ko. Habang siya ay abala sa pagiging entrepreneur,
Ako ang nag-ipon para sa pag-aaral ni Angela sa isang magandang unibersidad. Ako ang kumuha ng extracurricular activities ng anak ko. Ako ang nag-asikaso ng mga bayaring habang siya ay naghahanap ng kanyang pasyon. Ang pinakamatindi ay noong bigla niyang iniwan ang kanyang matatag na posisyon sa isang kumpanya para magbenta ng mga handcrafted na muebles. Isang pasyon na tumagal lang ng 6 na buwan bago siya magsawa. At sa bawat pagkakamali niya, sa bawat palpak na desisyon, sino ang nandyan para ayusin ang lahat? Ako. Laging ako. Ang sarili kong pangarap na magtayo ng isang financial consultancy firm para sa mga kababaihan ay laging nasa huli ng listahan. Kapag nakagraduate na si Angela, laging bulong ko sa sarili ko. Kapag naging stable na si Marco. Ngunit ang kailan na yon ay hindi dumating. Siya ang gumawa ng paraan para hindi na ito dumating. At siya rin ang nagbigay sa akin ng dahilan para simulan ito ngayon. Ang pagmamaneho ko palayo sa restaurant na yon ay hindi pagtakas. Ito ay pagsulong. Pagsulong patungo sa isang kinabukasan na ako na mismo ang huhubog ng walang bigat ng isang lalaking kailanman ay hindi naman talaga ako pinahalagahan. Ang lahat ng ito ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas. Hindi sa isang malaking away o isang nakakabinging sigawan. Nagsimula ito sa isang bagay na napakaliit at simple, isang numero sa isang bank statement. Sa loob ng 20 taon, ako ang humawak ng pananalapi ng aming pamilya. Kabisado ko ang bawat galaw ng pera namin. Bawat singkong pumapasok, bawat pisong lumalabas. Kaya naman, nang may makita akong mga maliliit na transfer sa isang account na hindi ko kilala, para itong isang pulang bandila na iwinagayway sa harap ko. Nagsimula sa mga halagang hindi mo mapapansin kaagad. 50,000 dito, 70,000 doon. Mga halagang madaling itago sa ilalim ng mga miscellaneous expenses. Ngunit para sa isang tulad ko, na sanay magbantay ng pera, ang mga ito ay mga butas sa isang perpektong tela. Mga senyales na may mali. Pwede ko sanang harapin si Marco noon din. Pwede ko sanang itanong kung para saan ang mga perang iyon. Ngunit may pumigil sa akin, siguro ay intuisyon. O siguro, dahil sa lumalaking distansya sa pagitan namin sa loob ng nakaraang taon. Ang mga gabi na mas pinipili niyang manatili sa opisina, ang mga weekend na may biglaan siyang business trips. Ang telepono niyang laging nakataob sa mesa. Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang malaking larawan ng pagtataksil. Kaya sa halip na magtanong, nag-imbestiga ako, tahimik, maingat. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang isang finance manager para sundan ang daloy ng pera. At ang natuklasan ko ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Sa loob ng mahigit 1 taon, sistematikong nililipat ni Marco ang pondo mula sa aming joint accounts patungo sa isang personal na account na binuksan niya nang hindi ko alam. Hindi lang ito basta paglilipat ng pera. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa sarili niyang pamilya habang sinasabi niya sa akin na kailangan naming magtipid para sa aming retirement. Habang hinihimok niya akong magbawas ng gastos, siya pala ay nagpapakasasa. Ang mga records ng credit card ay nagpakita ng mga mamahaling hapunan sa mga fine dining restaurant, mga alahas na binili mula sa mga kilalang tindahan, at mga bayad sa isang real estate agent na nag-aasikaso ng isang beachfront property sa Batangas. Lahat ng ito, kasama ang isang babae, si Katrina. Ang pinakamasakit ay nang dumating ang pagkakataong iniwan niyang naka-unlock ang kanyang telepono. Isang pagkakamali na nagbukas ng kahon ni Pandora. Doon nakita ko ang lahat, ang mga text messages na puno ng mga plano para sa kanilang bagong buhay. Mga mensahe tungkol sa kung paano siya sa wakas ay makakalaya na mula sa akin. Ang pinakadetalyadong bahagi ay ang kanilang plano para sa araw pagkatapos ng graduation ni Angela. Ito ang araw na itinakda niya para sa kanyang ingranding pag-alis. At ang pinakagimbal-gimbal sa lahat ay ang mensahe niya kay Katrina tungkol sa kung paano niya sasabihin sa akin ang lahat. After the graduation, I'll tell her it's over, basa ko sa mensahe niya. A public setting is better. She won't make a scene in front of everyone. At ang sagot ni Katrina? And she has no idea about the money?
Sumagot si Marco, "None. Bianca trusts me completely. That's her weakness." Kahinaan. Ang pagtitiwala ko pala sa kanya, sa loob ng 28 taon, ay isa lang kahinaan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Isang malamig at matalas na determinasyon. Ang kahinaan na sinasabi niya ang magiging pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lubos ay ang parehong babae na nakakaalam kung paano basahin ang bawat resibo, bawat kontrata, at bawat maliit na detalye ng buhay na kanilang binuo. At sa gabing iyon, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, sinimulan kong planuhin kung paano ko sisirain ang lahat ng pinangarap niya. Gamit ang mga kasangkapan na siya mismo ang nagbigay sa akin. Ang pagkatuklas sa mga text messages ang naging hudyat para sa akin na kumilos. Hindi na ito tungkol sa panunumbat o paghingi ng paliwanag. Ito ay naging isang laban para sa aking kinabukasan at sa kinabukasan ng aking anak. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ni Angela, ay hindi lang isang taksil na asawa. Isa siyang kalaban na may planong iwan akong walang-wala. At sa isang laban, kailangan mo ng armas. Ang unang ginawa ko ay tumawag kay Atty. Cruz, isang kilalang abogado sa family law na inirekomenda ng isang kaibigan. Sa aming unang pagkikita, inilatag ko ang lahat sa kanyang mesa. Ang mga bank statement na may highlight, ang mga kopya ng credit card bills, ang mga screenshot ng mga text messages, lahat ng ebidensya ng kanyang pandaraya at pagtataksil. Habang pinag-aaralan ni Atty. Cruz ang mga dokumento, may isang alaala na biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala mula sa nakalipas na 28 taon noong kami ni Marco ay mga bata pa at puno ng pangarap, bago kami ikasal. "Bianca, kailangan nating pumirma ng prenuptial agreement," sabi niya noon. Noong mga panahong iyon, mas mayaman ang pamilya ko kaysa sa kanila. Ako ang may trust fund, ako ang may mina ng ari-arian. Siya naman ay isang nagsisimula pa lang na negosyante na may malalaking pangarap. Ang dahilan niya noon na ngayon ay parang isang malaking katatawanan ay para protektahan ang kanyang future earnings. Gusto niyang masiguro na kung sakaling yumaman siya, hindi ko makukuha ang kanyang pinaghirapan kung maghihiwalay kami. Sa pagmamahal at pagtitiwala ko sa kanya, pumayag ako. Isang desisyon na kinutya pa ng aking ama noon. "Bianca, sigurado ka ba dyan?" tanong ni Atty. Cruz na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. "Tungkol saan, attorney?" sagot ko. "Meron ba kayong pinirmahang prenuptial agreement?" Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano ko ito nakalimutan? Ang dokumentong iyon na matagal nang nakatago sa isang safety deposit box. Agad ko itong kinuha kinabukasan at habang binabasa naming muli ni Atty. Cruz ang bawat pahina, ang bawat salita, ang bawat probisyon, doon namin nakita ang aking lihim na sandata. Ang alas na magpapabagsak kay Marco. Nakasaad sa Section 12 ng kasunduan na isinulat mismo ng abogado ni Marco noong ang isang fidelity clause. Isang provision na hindi karaniwan sa mga prenup, ngunit iginiit ng kanyang abogado para magmukhang patas ang kasunduan. Nakasaad doon sa malinaw na Tagalog at Ingles na kung sino man sa aming dalawa ang mapatunayang nagkaroon ng extramarital affair o napatunayang nagtaksil sa asawa, ay automatikong mawawalan ng karapatan sa mas malaking porsyento ng aming pinagsamang yaman o conjugal properties sa oras ng aming paghihiwalay. Sa madaling salita, ang taong nanloko ay siyang maiiwang halos walang-wala at ang pinakamahalagang bahagi, walang expiration date ang clause na ito. Mananatili itong may bisa hanggat kami ay kasal. Ang dokumentong idinisenyo para protektahan ang hinaharap ni Marco ang siya palang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang ironiya ay napakatamis. Mula sa araw na iyon, ang aking plano ay naging mas malinaw. Hindi na ako isang biktima na naghihintay ng saklolo. Ako na ang strategist. Ako na ang nasa opensiba. Nagtrabaho kami ni Atty. Cruz ng palihim. Inihanda namin ang annulment papers. Kinumpleto namin ang lahat ng financial affidavits na nagdedetalye sa bawat sentimong inilabas ni Marco
nang walang pahintulot ko. Kinolekta namin ang mga testimonya, kasama na ang isang hindi inaasahang testigo na magpapatibay sa aming kaso. Bawat galaw ay may timing. Alam kong hihintayin ni Marco na matapos ang graduation ni Angela. Ayaw niyang masira ang imahe niya bilang isang mabuting ama. Kaya naman, ang ginawa ko ay unahan siya. Isang araw bago ang graduation, habang abala siya sa paghahanda ng kanyang speech at pagpaplano ng kanyang pag-alis, isinampa na namin ang kaso sa korte, nakasil, lihim. Para pagdating ng araw na ihahayag niya ang kanyang kalayaan, hindi niya alam na matagal ko nang isinara ang pinto at itinapon ang susi. Ang lahat ay nakahanda na. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin siyang gawin ang kanyang huling at pinakamalaking pagkakamali. Pagkatapos kong umalis sa restaurant, hindi ako nagpunta sa bahay ng isang kaibigan para umiyak. Hindi ako nag-book sa isang hotel para magmukmok. Umuwi ako. Umuwi ako sa bahay na tinawag naming amin sa loob ng 15 taon. Ang bahay sa Quezon City na pinuno namin ng mga alaala. Pagpasok ko ang katahimikan ang sumalubong sa akin. Ang bawat sulok ay nangungusap. Nandoon sa pader ang mga litrato ng pamilya namin, si Angela noong sanggol pa, ang unang araw niya sa eskwela, ang mga family trip namin sa Palawan at Baguio. Sa isang tabi, nakatayo ang antigong grandfather clock na minana ko pa sa aking ama. Sa sala, ang leather na sofa na luma na at may mga gasgas, kung saan minsang umupo kami ni Marco para pangarapin ang aming kinabukasan. Ang lahat ay pamilyar. Ngunit ang lahat ay nagbago na. Dahil alam ko na ang bahay na ito, ang tahanang ito, ay ipinangako na niya sa iba. Umakyat ako sa aming master's bedroom at binuksan ko ang closet. Sa likod ng kanyang mga damit, nakatago ang 2 malaking maleta, puno na at handa ng umalis. Napangiti ako sa kanyang pagiging predictable. Palagi siyang metikuloso pagdating sa kanyang mga damit at gamit, ngunit pabaya naman sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang telepono ko ay walang tigil sa pag-buzz. Mga mensahe mula sa mga kaibigan na nasa restaurant, nagtatanong kung okay lang ako. Mga tawag mula kay Angela, puno ng pag-aalala. At may mensahe pa mula kay Dina, ang kapatid ni Marco, na lumipad pa mula sa probinsya para sa graduation. Ang tanging sinagot ko ay ang anak ko. Okay lang si mama, anak. Huwag mo itong alalahanin. I-enjoy mo ang araw mo. Mag-usap tayo mamaya. Mahal kita. Sa loob ng maraming buwan, pinrotektahan ko si Angela mula sa katotohanan. Ayokong madamay ang huling semestre niya sa drama ng pamilya. Alam kong magagalit siya sa akin dahil hindi ko sinabi agad, pero alam kong maiintindihan niya rin balang araw. Makalipas ang 3 oras, narinig ko ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Marco sa driveway. Ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Beatrice, sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi maitago. Nasaan ka? Handa na ako. Nakaupo ako sa sala, kalmadong nagre-review ng mga dokumento sa aking laptop. Isinara ko ito ng dahan-dahan habang siya ay humahangos na pumasok sa kwarto. Ang mukha niya ay namumula sa galit at ang sobrang binigay ko kanina ay mahigpit niyang hawak, gusot na. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw niya, iwinawagayway ang mga papel. Sinampahan mo ako ng annulment. Ngayon pa talaga? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Akala ko ba gusto mo nang magsimula ng bagong buhay? Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng emosyon. Tinatapos ko lang ang dapat tapusin. Tinutulungan lang kitang mapadali ang transition mo. Napuno ng pagmamayabang ang kanyang mukha. Wala kang karapatan. At yung prenup na pinanghahawakan mo, matagal nang expired yan. Kahit sinong abogado tanungin mo. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Hinayaan ko ang isang maliit na ngiti na gumuhit sa aking mga labi. Hindi, Marco. Hindi ito expired. Basahin mong mabuti ang Section 12. Nakasaad diyan na ang fidelity clause ay mananatiling may bisa sa buong itatagal ng kasal. Dapat ipinaliwanag yan sa'yo ng abogado mo. Huminto ako saglit. Ay, teka, wala ka pa nga palang kinakausap na abogado, di ba?
Kitang-kita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang pagiging mayabang niya ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng purong takot. Ang realidad ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanya. Ang kasunduang iginiit niya para protektahan ang kanyang sarili ay ang mismong kasunduan na babawi sa lahat ng mayroon siya, ang bahay. Ang vacation property sa Batangas na pinaplano nila. Ang parte niya sa aming retirement accounts. Ang ingranding anunsyo niya sa restaurant ay naging ang pinakamahal na anunsyo sa buong buhay niya. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, sabi niya. Ang boses niya ay basag na habang napaupo siya sa sofa na dati naming pangarapan. Hindi ako ang gumawa nito, Marco, sagot ko, tumatayo na ako. Pareho nating binuo ang buhay na ito at ikaw ang pumili na tapusin ito, hindi lang sa paraang inakala mo. Ang pagtuto sa aming tahanan ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa sala matapos ang aking mga salita ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Nakaupo lang si Marco sa sofa, nakatingin sa kawalan. Ang mga papel na kanina lang ay galit niyang iwinawagayway ay ngayon ay nakakalat sa kanyang paanan. Para siyang isang hari na biglang natagpuan ang sarili sa isang tronong gawa sa buhangin na unti-unting gumuho. Ang telepono niya sa kanyang bulsa ay nag-vibrate ng tuloy-tuloy. Isang mabilis na sulyap at pagkatapos ay binaliwala niya ito. Si Katrina, walang duda. Ang babaeng naghihintay sa kanilang bagong simula, walang kamalay-malay na ang pundasyon ng kanilang mga plano ay gawa lang sa kasinungalingan. Sa isang iglap, sinubukan niyang magbago ng taktika. Mula sa galit, sinubukan niyang gamitin ang awa. Lagi ka namang palakalkula, Beatrice. Sabi niya, ang boses niya ay malumanay na ngayon. Sinusubukang abuti ng bahagi ng puso ko na minsan ay minahal siya. Pero sobrang lamig nito. Paano na ang ating kasaysayan? Ang 28 taon, wala na lang ba yun? Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking minahal ko sa halos 3 dekada ng aking buhay. Ang lalaking humawak sa kamay ko nung 2 beses akong nakunan bago dumating si Angela. Ang lalaking minsang sinorpresa ako ng isang weekend trip sa Cebu para sa aming ika-10 anibersaryo. Kailan siya nagbago? O baka naman, ganito na talaga siya noon pa. At ako lang ang masyadong bulag para makita ito dahil sa aking pagmamahal. Ang kasaysayan natin ang lahat-lahat sa akin, Marco, sagot ko. At sa pagkakataong ito totoo ang sinasabi ko. Kaya nga sobrang sakit ng pagtataksil mo. Nakita ko ang bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Marahil ay iniisip na may puwang pa para sa kanya. Kung ganon, baka pwede pa nating ayusin to. Nagkamali ako, Beatrice. Lahat ng tao nagkakamali. Doon ako natawa. Isang tawang walang saya. Hindi ito pagkakamali, Marco. Ang pagkakamali ay isang aksidente. Ang sayo ay isang kalkuladong plano na tumagal ng mahigit 1 taon. Sistematiko mong inilipat ang pera natin. Tumingin ka ng property kasama siya. Binalak mong ipaalam sa lahat ang paghihiwalay natin para ipahiya ako. Ang mukha niya ay tumigas muli. Nag-e-exaggerate ka na. Talaga ba? Tanong ko. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang recording app at pinatugtog ang sarili niyang boses. Ang boses niya nakuha mula sa isang maliit na recording device na inilagay ko sa aming pag-aaral. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang boses niya habang kausap si Katrina sa telepono. Pagkatapos ng graduation, sasabihin ko sa kanya na tapos na. Mas maganda sa public setting. Hindi siya gagawa ng eksena sa harap ng lahat. Sumunod ang boses ni Katrina. At wala siyang kaalam-alam sa pera. At ang boses ni Marco ulit, puno ng kayabangan. Wala. Si Bianca, tiwala yan sa akin ng buo. Yan ang kahinaan niya. Ang dugo ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Nirecord mo kami? Illegal yan. Bulalas niya. Hindi sa Pilipinas kapag ang isa sa mga partido sa usapan ay may pahintulot, sagot ko. Naalala ang payo ni Ate Zer Cruz. At lalo na kung nasa loob ito ng sarili mong tahanan. Hindi ko ni-record ang mga pribadong sandali ninyo ni Katrina. Hindi ako ganun kalupit. Ang ni-record ko lang
ay ang mga pag-uusap ninyo tungkol sa plano niyong lokohin ako. Bigla siyang tumayo, hindi mapakali. Kailangan kong tumawag. Sige lang, sabi ko. Magandang ideya na simulan mo sa abogado mo. Doon isa pang suntok ang pinakawalan ko. Mag-stay muna ako kina Dina ngayong gabi. Kina Dina? Gulat niyang tanong. Sa kapatid ko? Tumango ako. Oo, medyo galit nga siya sa'yo sa totoo lang. Siya ang unang nakakita sa inyo ni Katrina nung Pasko. Kinausap ka muna niya, di ba? Nangako kang ititigil mo na. Nung nalaman niyang hindi mo tinupad, sa akin siya lumapit. Ito ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang sarili niyang kapatid, ang kanyang kadugo, ay piniling kumampi sa akin. Lahat sila, tinatraidor ako, bulong niya, para sa kanyang sarili. Nakakatuwa, di ba? Sabi ko habang kinukuha ang aking purse at isang maliit na overnight bag na inihanda ko kanina. Mayroon ka hanggang bukas ng gabi para kunin ang mga gamit mo. Pagkatapos niyan, ipapapalit ko na ang mga susi. Habang papunta ako sa pinto, desperado siyang tumawag. Paano si Angela? Inisip mo ba kung anong epekto nito sa kanya? Huminto ako at sa wakas ang galit na matagal kong kinimkim ay lumabas. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak natin bilang panangga, Marco. Dahil sigurado ako hindi mo siya iniisip habang pinaplano mo ang bago mong buhay sa Batangas kasama si Katrina. Ang pagguho niya ay kumpleto na. Iniwan ko siyang nakatayo doon mag-isa habang ang perpekto niyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang bahay ni Dina ay isang charming na bungalow sa isang tahimik na subdivision malapit sa universidad kung saan siya nagtuturo ng panitikan. Pagdating ko, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin. Tumawag si Angela, sabi niya habang hinihila ako papasok. Okay ka lang ba, ate? Mas okay kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ko, habang sumusunod sa kanya sa kusina kung saan nakabukas na ang isang bote ng alak. Hindi ko akalain na gagawa ng ganong eksena si Marco, sabi ni Dina, nagsasalin ng alak sa 2 baso. Sa restaurant pa, sa harap ng lahat, nawala na yata siya sa sarili. Planado yon para ipahiya ako, paliwanag ko, tinatanggap ang baso. Isang public rejection para hindi ako makalaban ng hindi nagmumukhang hysterical. Ang mukha ni Dina ay dumilim. Ang kuya ko talaga mahilig sa drama pero iba na to, sobra na. Naupo kami sa kanyang sunroom na napapalibutan ng mga halaman at mga bookshelf. Si Dina ay hindi kailanman nag-asawa, mas pinipili ang kanyang kalayaan at ang mundo ng akademya. Sa paglipas ng mga taon, minsan ay naiinggit ako sa kanyang kalayaan. Ano ba ang laman ng sobrang iyon? At ganun na lang ang galit niya? Tanong niya. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang annulment filing, ang ebidensya ng kanyang pandarayang pinansyal, at higit sa lahat, ang prenuptial agreement na mag-iiwan sa kanya ng mas kaunti kaysa sa kanyang plano. Yung prenup, natatawang sabi ni Dina, naalala ko yan. Kakabigay lang sa kanya ni Papa ng puhunan para sa una niyang negosyo at sobrang praning niya na maprotektahan yon. Tumawa siya ng mapait. Ang sarap ng kabalintunaan. Biglang tumunog ang telepono ko, si Angela. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ma, sabi niya kaagad, ang boses niya ay hirap. Papunta na ako diyan kay Tita Dina. Anak, hindi mo kailangan. Papunta na po ako, pagputol niya. Sinasabi ni Papa sa lahat na nasisiraan ka na ng bait, na matagal mo na itong pinlano. Ang dami niyang sinasabing masama. Siyempre, si Marco ay laging magaling sa pag-iimbento ng kwento para palabasin na siya ang biktima. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ko. Lalabas din ang katotohanan. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Angela. Suot pa rin ang kanyang graduation dress. Pero ang kanyang makeup ay kumalat na dahil sa pag-iyak. Yumakap siya sa akin na parang isang bata na nagising mula sa isang masamang panaginip. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tanong niya. Ang boses niya ay muffled sa aking balikat. Ayokong masira ang huling semestre mo, paliwanag ko. Pinaghirapan mo ng husto ang araw na ito. Humiwalay siya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Well, si Papa na po ang sumira nito. Lumipat kami sa sala ni Dina kung saan sa wakas ay narinig ni Angela ang buong kwento.
kung paano ko natuklasan ang affair, ang mga pandarayang pinansyal, at ang mga plano ni na Marco at Katrina. Alam ko pong may mali kay Papa, pag-amin ni Angela. Iba na siya. Laging wala sa sarili, laging nasa telepono niya, pero hindi ko inakala. Wala sa atin ang gustong makita ang mga ganyang bagay sa mga taong mahal natin, marahang sabi ni Tina. Sa gitna ng aming pag-usap, nag-buzz ang telepono ko. Isang text message mula kay Ate Cruz. Naaprubahan na ang emergency filing. Ang mga account na tinukoy ko ay frozen na, habang hinihintay ang mga susunod na pagdinig. Limitado na ang access ni Marco sa pondo. Sapat para sa mga pang-araw-araw na gastusin, pero hindi sapat para ituloy ang mga property na pinaplano niya kasama si Katrina. Pinakita ko ang mensahe kina Dina at Angela. Mabuti naman, matatag na sabi ni Angela. Deserve niya yan. Ang katapatan ng aking anak ay nagpainit sa aking puso. Siya pa rin ang tatay mo, paalala ko sa kanya. Ang relasyon mo sa kanya ay hiwalay sa nangyayari sa amin, umiling si Angela. Siguro balang araw, ma, pero ngayon, hindi ko kayang tingnan ang mukha niya. Niyakap niya ako kaninang umaga at sinabing proud siya sa akin, habang pinaplano pala niyang pasabugin ang pamilya natin pagkatapos ng ilang oras. Ang doorbell ay biglang tumunog, pinuputol ang aming usapan. Tumayo si Dina para buksan ito at bumalik pagkaraan ng ilang sandali na may problemadong ekspresyon. Si Marco, sabi niya, at may kasama siya. Pinatatag ko ang aking sarili habang pinapasok ni Dina sina Marco at Katrina sa sala. Si Katrina ay mukhang hindi komportable. Palipat-lipat ang bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng silid. Siya ay 37. Hindi naman eksaktong isang trophy wife, ngunit 17 taon pa ring mas bata sa akin. May hanggang balikat na blonde na buhok at ang klase ng kumpiyansa na nagmumula sa hindi pa nakakaranas ng tunay na hirap sa buhay. Si Marco, sa kabilang banda, ay mukhang galit na galit. Ang kanyang desperasyon kanina ay tumigas na at naging purong galit. Beatrice, kailangan mong itigil ang kabaliwan na ito, utos niya. I-unfreeze mo ang mga account. Pwede nating pag-usapan ito na parang mga makatwirang tao. Biglang tumayo si Angela. Inilalagay ang sarili niya ng bahagya sa harapan ko na para bang isang kalasag. Siguro dapat sinubukan mong maging makatwiran bago mo i-anunsyo sa lahat na iiwan mo si Mama. Nanlaki ang mga mata ni Marco na para bang ngayon niya lang napansin ang aming anak. Angela, hindi ka kasali dito. Hindi kasali? Umaling-awngaw ang boses ni Angela, puno ng hindi makapaniwalang tono. Pinasabog mo ang pamilya natin sa mismong araw ng graduation ko at hindi ako kasali. Hinawakan ni Katrina ang braso ni Marco. Greg, siguro dapat umalis na tayo. Iwinaaksin niya ito. Hindi ako aalis hanggat hindi pumapayag si Beatrice na maging rasyonal tungkol dito. Nagkrus ng braso si Dina. Ang hipag ko yata ang nag-iisang rasyonal na tao sa sitwasyong ito. Ikaw ang gumawa ng gulo na ito, Marco. Nanatili akong nakaupo, pinapanood ang dramang nagaganap. Sa loob ng maraming taon, ako ang tagapamayapa, ang tagapag-ayos ng mga gusot at tagapanatili ng kasiyahan ng lahat. Nakakapagod ang papel na yon at sa wakas, binitawan ko na ito. Mananatiling frozen ang mga account hanggang sa preliminary hearing. Kalmado kong sabi. 3 araw mula ngayon, ang hukom ang magpapasya sa naaangkop na paghahati ng ari-arian sa oras na yon. 3 araw? Bulalas ni Marco. Anong gagawin ko sa loob ng 3 araw? Mayroon kang personal account, di ba? Paalala ko sa kanya. Yung pinaglipatan mo ng pera sa loob ng 1 taon. Sapat na siguro yon. Ang ulo ni Katrina ay biglang lumingon kay Marco. Mayroon kang separate account? Magkano ang laman? Isang interesanting dinamika ang lumitaw. Malinaw na hindi rin naging ganap na tapat si Marco kay Katrina. Binaliwala ni Marco ang tanong niya. Mapaghiganti ka, Beatrice. Hindi ka ganyan. Marahil hindi mo talaga ako kilala, sagot ko. Tulad ng kung paanong sa huli, hindi rin pala talaga kita kilala. Humarap si Angela kay Katrina. Alam mo ba na i-anunsyo niya yon ng ganoon sa celebration ng graduation ko? Si Katrina ay nagkaroon ng sapat na hiya
para magmukhang nahihiya. Akala ko kakausapin niya ng pribado ang nanay mo. Ang anunsyo kanina ay hindi inaasahan. Si Marco ay nagbigay sa kanya ng isang tingin ng pagtataksil. Ang mga lamat sa kanilang nagkakaisang prente ay nagsisimula ng mabuo. Sa tingin ko dapat na kayong umalis, matatag na sabi ni Dina. Sobra na ang pagpaiyak ninyo kay Angela para sa isang araw. Angela, pakiusap ni Marco. Naiintindihan mo naman na nagbabago ang mga relasyon, di ba? Minsan, ang mga tao ay nagkakalayo lang. Ang mukha ng anak ko ay tumigas sa paraang hindi ko pa nakikita dati. Ang naiintindihan ko ay duwag ka na hindi mo man lang maibigay kay mama ang dignidad ng isang pribadong usapan. Ang naiintindihan ko ay nagnanakaw ka mula sa pamilya natin habang ako ay nagtatrabaho ng 2 trabaho para makatulong sa pambayad ng aking mga aklat dahil sabi mo, gipit tayo sa pera. Namutla si Marco. Hindi ganyan yon. Eksakto ganyan yon, putol ni Angela. Umalis ka na, Dad. Hindi kita kayang tingnan ngayon. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Sa wakas, tumalikod si Marco para umalis, habang si Katrina ay sumusunod sa likuran niya. Sa pinto huminto siya at lumingon pabalik sa akin. Hindi pa ito tapos, Beatrice. Lalabanan kita dito. Sinalubong ko ang kanyang tingin ng matatag. Malaya kang sumubok. Pagkaalis nila, bumagsak si Angela sa tabi ko sa sofa. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ngayon ko lang sinagot ng ganun si Papa. Inakbayan ko siya. Minsan, ang pagtayo para sa tama ay masakit. Ang preliminary hearing ay naganap sa isang maliit na courtroom sa isang maulang Martes ng umaga. Dumating ako kasama ang aking abogado, si Attorney Cruz, habang si Marco ay dumating kasama ang isang abogado na minadali niyang kunin, isang batang associate mula sa isang firm na dalubhasa sa corporate law, hindi sa family matters. Ang maling pagpili ni Marco ng representasyon ay isa na namang bunga ng kanyang padalos-dalos na pagpaplano. Ang hukom, isang matandang babae na may matatalas na mata at walang pasensya sa mga drama, ay maingat na sinuri ang prenuptial agreement. Ang dokumentong ito ay mukhang nasa ayos, sabi niya, habang tinitingnan ng abogado ni Marco sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbabasa. Tinatanggihan niyo ba ang pagiging balido nito? Ang batang abogado ay tumikhim. Your Honor, naniniwala kami na ang kasunduan ay nag-expire na dahil sa haba ng panahong lumipas. Si Attorney Cruz ay mahinahong sumagot. Section 18, Your Honor, malinaw na nagsasaad na ang bisa nito ay para sa term of the marriage plus any legal proceedings resulting from its dissolution. Malinaw na walang expiration date na nakasaad. Yumuko si Marco para bumulong ng apurahan sa kanyang abogado na lalong hindi mapakali. Bukod pa rito, nagpatuloy ang hukom, ang ebidensya ng sistematikong paglilipat ng pondo ay lumalabag sa mga financial disclosure requirements sa Section 23. Hinalungkat niya ang mga papel at pagkatapos ay tumingala. Pinapanatili ko ang desisyon na i-freeze ang mga joint accounts habang hinihintay ang buong financial discovery. Ang personal account ni Ginoong Caldwell ay mananatiling accessible sa kanya. Ang tahanan ng pamilya ay mananatili sa posisyon ni Ginang Caldwell sa panahon ng mga paglilitis, tulad ng nakasaad sa infidelity clause ng prenuptial agreement. Ang mukha ni Marco ay namula ng husto. Kalokohang ito, bulong niya, sapat na malakas para marinig ko. Tinitigan siya ng hukom ng may kabagsikan. Ginoong Caldwell, iminumungkahi kong basahin mong mabuti ang kasunduang pinirmahan mo. Ang korte na ito ay muling magpupulong sa loob ng 30 araw para sa buong pagdinig pagkatapos makumpleto ang discovery. Habang paalis kami sa courtroom, hinabol ako ni Marco sa hallway. Bianca, pakiusap. Kailangan nating pag-usapan ito ng makatuwiran. Ang 28 taon nating pagsasama ay dapat may bilang. May bilang ito sa lahat ng bagay, sagot ko. Hanggang sa ikaw mismo, ang nagpasya na wala na itong bilang. Naglakad ako palayo, iniwan siyang nakatayong mag-isa sa pasilyo ng courthouse habang ang bigat ng kanyang mga desisyon
ay sa wakas ay nagsisimula ng lumubog sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa aming social circle. Ang mga kaibigan ay araw-araw na tumatawag, ang ilan ay nag-aalok ng suporta, ang iba naman ay naghahanap ng tsismis. Nanatili akong tahimik tungkol sa mga detalye. Samantala, ang maingat na binuong imahe ni Marco ay gumuho. Ang imahe niya bilang isang matagumpay na negosyante, isang tapat na pamilyadong tao, ay nasira ng hindi na maaayos. Ang financial freeze ay nangangahulugang hindi niya matutupad ang mga pangako niya kay Katrina. Ang beachfront property na kanilang pinaplano ay hindi natuloy. Ang mamahaling sasakyan na binigyan niya ng deposito ay kinailangan niyang ikansela. 2 linggo pagkatapos ng pagdinig, tumawag si Dina, ang boses niya ay may bahid ng kasiyahan. Narinig mo na ba ang latest? Umalis na si Katrina. Agad? Hindi ako lubos na nagulat. Ngunit ang bilis ay kahanga-hanga. Nalaman niya raw na hindi pala ganun kaganda ang takbo ng negosyo ni Marco tulad ng ipinagyayabang niya. Yung malaking savings na sinasabi niya, hindi pala totoo. Sinabi niya sa kaibigan niyang si Jennifer na hindi siya pumirma para makipag-date sa isang lalaking may problema sa pera. Hindi ko mapigilang tumawa. Palagi siyang magaling sa paglikha ng mga ilusyon. Ang hustisya ay nagsisimula ng maningil, hindi lamang sa loob ng korte, kundi pati na rin sa labas nito. Ang huling pagdinig ay pumatak sa araw na sana ay aming ika-29 na anibersaryo. Isang angkop na pagtatapos sa isang kabanata ng aking buhay na tumagal ng halos 3 dekada. Dumating si Marco na mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon. Nalaman ko na lang na ang kanyang negosyo ay unti-unti nang bumabagsak nang wala ang aking pinansyal na gabay. Si Katrina, matagal nang wala. Nakikipag-date na raw sa isang real estate developer at karamihan sa aming mga dating kaibigan ay lumayo na sa kanya matapos malaman ang buong kwento ng kanyang panloloko. Walang naging mahabang debate sa loob ng courtroom. Mabilis at malinaw ang lahat. Pinagtibay ng hukom ang lahat ng nakasulat sa prenuptial agreement nang walang anumang pagbabago. Ang hatol ay simple at para sa akin, ito ay matamis. Ang natira kay Marco ay ang kanyang mga personal na gamit, ang palugi niyang negosyo at ang kakarampot na pera sa kanyang pribadong account na pagkatapos bayaran ng kanyang abogado ay halos hindi sapat para makakuha siya ng isang maliit na apartment. Sa akin naiwan ang aming bahay, ang aking retirement accounts at 70% ng aming mga pinagsamang investment. Eksakto, tulad ng isinasaad ng kasunduan sa kaso ng pagtataksil. Ang hustisya ay parang isang tula. Ang mismong dokumento na iginiit niya para protektahan ang kanyang sarili. Ang siya mismong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Paglabas namin ng courtroom, nilapitan niya ako sa huling pagkakataon. Napakalaki ng pagkakamali ko, Bianca, mahina niyang sabi. Ang kayabangan ay wala na sa kanyang boses. May pag-asa pa kaya? Umiling ako. Mahinahon pero matatag. Wala na, Marco. Sarado na ang pinto na yon. Tumango siya at sa unang pagkakataon, naniwala akong naiintindihan na niya. Sana maging masaya ka, Bianca. Deserve mo yan. Marahil iyon ang pinakatapat na bagay na sinabi niya sa akin sa loob ng maraming taon. 6 na buwan ang lumipas. Ang aking consultancy firm, ang Caldwell Financial Transitions, ay umuunlad. Mula sa maliit na opisina, lumipat na ako sa isang mas malaking espasyo at kumuha na ng 2 associates. Ang aking espesyalidad ay ang pagtulong sa mga kababaihan na siguruhin ang kanilang pinansyal na kinabukasan, lalo na sa mga malalaking pagbabago sa kanilang buhay. Madalas dumalaw si Amelia, puno ng pagmamalaki sa aking mga nagawa. Alam mo ma, ang nakakatawa, sabi niya sa isang pagbisita. Kung naging tapat lang si Papa sa simula, baka nakuha pa niya ang kalahati ng lahat. Ngumiti ako. Minsan anak, hindi nakikita ng mga tao ang bukas dahil masyado silang nakatingin sa gusto nila ngayon. Ang babaeng dating kilala bilang asawa ni Marco at ina ni Angela ay may bago ng pagkakakilanlan. Isang mentor, isang may-ari ng negosyo, isang tagapagtanggol,
ang sobrang iniabot ko kay Marco sa restaurant. Hindi lang yung plano para makatakas. Iyon ang naging susi sa isang pinto na hindi ko alam na umiiral pala. At sa likod nito, hindi lang paghihiganti ang natagpuan ko, kundi ang muling pagbuo sa sarili. Sa pag-secure ko sa aking pinansyal na kinabukasan, may nakuha akong mas mahalaga pa, ang aking sarili.